Alam natin ang mga halamang tumutubo at nagbubunga ng kanilang mga bunga at habang maliit pa ang mga bunga nito ay halos walang pakinabang sa atin. Pero habang dumadaan ang mga araw, lumalaki, nagmamatured, nag-i-improve at mas nagiging pakinabang. So ang pamagat po natin sa araw na ito, mas mabuti habang tumatagal. Ang inaasahan sa ating mga Kristiyano habang tumatagal sa pananampalataya ay pagiging mas mabuti tayo. Ang tendency o mga nangyayari dapat sa ating mga buhay ay mas mapagpatawad, mas maunawain, mas mabait, mas generous, mas maaruga, mas magpakumbaba, mas marespeto, mas masipag, at mas na nagmamahal sa Diyos. Kaya nga, ang sinabi sa salita ng Diyos, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ang pagiging bagong nilalang po natin ay nag-i-improve po siya, nagmamature po siya day by day habang sumusunod tayo sa ating Panginoon. Subalit, sa realidad din nangyayari habang tumatagal tayo bilang isang Kristiyano at lumalakad sa Panginoon, hindi lahat ay nagiging mas mabuti. May mga maling mas na lumalabas. Tipong mas nagiging critical kaysa supportive. Mas naghahanap ng mali kaysa nakikita ang mabuti. Mas binibigyan ng pansin ang hindi nagagawa kaysa nangyayari o natutupad na. Mas mapanuri sa kapwa kaysa nagmamahal. Mas nagiging kampante at hindi na masunurin sa kalooban ng Diyos. Mga tendency na pwedeng mangyari sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya dapat nating bantayin lagi ang ating puso. Idinadalangin sa Diyos na manatili tayo dun sa mas maraming mga nangyayaring mabuti, kaisipan, ugali, o anuman yung aspeto ng ating buhay na nag-i-improve. So that habang tumatagal, nakikita nila ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ng Matthew 7:3, bakit mo tinitignan ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong sariling mata? Ano yung punto nito sa atin? Wala pong isa mang perpekto pa sa atin mula sa inyong mga pastor. But then, we need each other to lovingly correct, to lovingly guide, or even give suggestion para lalong mapabuti ang ating mga buhay. Nawa bukas ang ating mga puso sa paggawa ng mga bagay na ito. Ano ang hamon sa ating puso at pananaw? Minsan, dahil tumatanda na sa pananampalataya, nagiging kritiko na lang talaga tayo kaysa maging disipulo. Madalas mas naiiniisip na tayo ang tama kaysa sumunod sa itinakdang leader. Inulit ko po yun, madalas. O minsan nangyayari, mas iniisip na tayo ang tama kaysa sumunod sa itinakdang mga tagapanguna ng Panginoon. Nawawala ang espiritu ng pagsunod at ng pagpapakumbaba. Ang noong sabi ng salita ng Diyos sa atin, Hebreo 13:17, maging masunurin kayo at pasakop sa iyong mga pinuno sapagkat sila'y nagbabantay sa inyong kaluluwa. You see, God always reward people who are obedient sa kanilang mga tagapanguna o sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga pastor. God has always a blessing for those people who know how to obey them. Yan po ay makikita natin sa salita ng Diyos. My favorite example is David. Although alam niyang galit sa kanya si Saul, and yet he was so faithful in serving him, faithful na up to the point na kahit pinapatay na po siya, nandun pa rin yung kanyang honor, respect toward his leader. At anong nangyari? We saw the story in the Bible na ang Panginoon itinaas po si David at siya ang ipinalit sa kanya. Because of what? Because of his obedience and humility sa kanyang mga pinuno o ibinigay ng Diyos na pinuno sa kanya. Ano ang dapat nating panindigin? Piliin ang positibong mas mabuti, mas positibo, mas committed, mas mapagmahal. Suportahan ang ating mga pastor, leader, magulang o mga iniligay ng Diyos sa ating mga buhay upang mag-improve po tayo. You may not agree with everything, but your obedience counts in God's sight. Ang Diyos ang gagantimpala sa ating pagpapasakop at pagtitiwala sa kanila. Ang sabi ng salita ng Diyos, Filipos 2:3 and 4, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pagkakasarili
o paghangad ng walang kabuluhang karangalan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Bilang pagtatapos, mga kapatid, naway magtrabaho tayong sabay-sabay, lumago sabay-sabay, at magtagumpay sabay-sabay. Huwag nating hayaang agawin ng kritisismo o mga negatibong isipin ang pananampalataya, ang pagsunod at paggalang sa Diyos at sa Kanyang mga itinalaga sa ating mga buhay. Sa huli, ang Diyos ang papupurihan sa lahat ng ating ginagawa. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon at hindi sa tao. God bless you all. Hopefully, mas makinig kayo sa araw na ito.